na waya ko nahimo sa akong bata nga akong maipagawas. Wala akong nagawa, sir, sa anak ko na mapalabas doon sa kapihan. So, namatay lang yung anak mo doon. Di pa, pagkapit sa 15 sa December 2020, Ilang days siya buhay? dalawa, sir. 2 days. Pero hindi pa siya nakaiyak, sir. Hindi pa nakaiyak. Oo. Nung mula ng pagdating ko, hindi pa siya umiyak. So parang hindi siya nakaunang paghinga kasi hindi pa siya nakaiyak. Oo, yung lawan niya, yung palaging lumalabas yung bula. Bumubula lang. Oo. Alam nung asawa niyo na humihingi kayo ng permiso na ibaba yung baby niyo sa ospital. Oo, ako nga siyang giingnan na ato ning igawas kay o dili na to ni hospital. Mamatay ka rin bata kay Sinabi niyo rin yun dun sa mga kumadrona, untrained man. Sinabi niyo sa mga kumadrona na pag hindi niyo pinayagan ako ibaba si baby sa ospital, mamamatay siya. uya na naing na ang mga kumadrona. Kami ra kibalis ang asawa nagka istoryahay. Kay bawal man lay kunong gibawalan man lagi. Hindi ko na sinabi sa kumadron na kami na lang mag-asawa ang nag-uusap na dapat na ibaba natin yung bata. Dito na ni sa sulti na waya ba kalay kuno ko isalig ni Senyor Aguila nga niya na nga atong Doon niya sinabi sa akin na wala ba tayong tiwala kay Senyor Aguila. Sinabi nung asawa niyo. Okay, tas paano na si baby? Yes, Mr. Chair. Meron kang sinabi sa akin na nag-perform ng IA. I don't know, IE or ano yung Internal examination, Mr. Chair. Internal examination po kung IE, gynecology. internal examination si Senyor Aguila doon sa asawa mo. Is that true? Oh, gisubay pa na sa akong asawa nga kay si Senyor Aguila nagdoktor sa mga namo kailangan dito nga doktor. Sinabi din Oh, yun ang paanak ko sila. Sinabi ng asawa ko yun na inaiisi siya. At kasi si Senyor Aguila ay isa din siyang kinikilala naming doktor doon. Pero si Senyor Aguila ba ang obstetrician gynecologist ng asawa niyo? Kuan ma'am kanang in case na murag maglisod na ang magnganak, anak na siya. Pag nahirapan na, ma'am, pumunta na siya. Kasi siya ang tinatawag ang kinakilala namin na Panginoon. Kasi So, siya, the record, ha? Sinabi ng asawa mo na si Senyor Aguila nag-conduct ng IA sa kanya. Internal examination. Opo, sir. Meaning, yung kamay ni Senyor Aguila, ipinasok doon sa ari ng asawa mo para malaman kung ano ang distance ng ulo ng bata or part of the body of the infant sa loob para malaman yung distance, ganun. Yan ang purpose ng IA, di ba? So, siya mismo gumawa. Oh, yung siya nauwaw ko na siya. Nauwaw siya. Nauwaw. Sino nauwaw? Yung asawa mo? Yung asawa ko. Nahiya yung asawa mo. Jerins, totoo yan na ikaw nag-conduct ng IA kasi ikaw ang doktor doon. Hindi. Kasi hindi po ako marunong eh. Wala kong alam yan. Sinasabi niya. Mr. Chair. J. Renz Kilario, yung asawa po ni Sir Randolph, nasa inyo pa, nasa kapihan pa. Sinasabi niyo na nagsinungaling siya? At mabuti, tanungin natin yung asawa niya. Grabe, Para Mr. malaman yung totoo. Palala ng palala, Mr. Chair. Yung ganyang kapag napatunayan yan, yung ganyang pagpasok ng bahagi ng katawan sa bahagi ng katawan ng ibang tao na walang pagpapayag, sako pa yan ng iba pang batas, Mr. Chair. Bukod pa po sa iniimbestiga na nating marami. Hindi, I don't know kung magcha-charge siya ng medical malpractice. Hindi naman siya Baka higit medical pa doon, practitioner. Mr. Chair. Hindi naman siya medical practitioner. I-check ninyo. Hindi siya medical practitioner, so he cannot be charged with medical malpractice. Opo, Mr. Chair. Authorized practice. Actually, Mr. Chair, baka mas malala pa. Ha? Mas Baka malaki. yung Yeah. anti-rape law, Mr. Chair. Pero Yes. hindi natin iniimbestiga yun sa ngayon, pero nakakashock yung parami ng mga natututunan natin sa mga testimonya. Sige, please continue. Otong sa December 15 pagka alas 6 sa hapon, December 15, 6 p.m. 6 o'clock in the afternoon. gipauli na mi sa dito sa ospital mga tanak ko pwede na ba ni uli sa among bahay kay daghan na may mga nakay naghuot naman mi dito sa iska kwarto. Pinalabas na tinanong ko kung pwede na kaming lumabas sa hospital namin kasi marami ng mga anak din. So Nahadlok ko kay sa amo kong nasundan pagpanganak dapoy bata na nanganak dito na napatay po. natakot ako kasi yung sinundan namin ng anak, namatay din yung bata. So Sir Randolph, hindi nag-iisa yung anak nyo noon na nanganganib na mamatay.
may nabalitaan kayo, yung mismong mga araw na yon, may isa pang baby na namatay na, naunang namatay. Oh, di ma'am. Sige po, ano po yung mga susunod na nangyari? Motong pagka alas 6 nang ulit namin sa bahay namo dito sa amon nagdong ipuyan so dapat sa kapihan. Umuwi na kami ng 6 o'clock in the afternoon kasi malapit lang naman yung bahay namin sa hospital namin. Tong ako'y nag-aliglar sa bata ko to alas 12, kugos-kugos na ang bata. Ako yung nag-aalaga ng bata until 12 midnight, hanggang hating gabi. Motong nga kapo yung lawas, wa ito sa pila na pagunat pas dito pas function hall ako ito hing reklamo ko sa ang asawa nga mupuli anay si Jag bantay. Matamlay, mahina yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Kaya sinabi ko sa asawa ko na siya muna ang magbantay ng bata, mag-alaga. Pero, Randolph, kung ako yung tatay noon, nakita ko yung bata mga nganib, bahala na kung patayin niyo ako, Senyor Aguila. Itakbo ko talaga yung anak ko doon sa baba para masave yung bata. Bakit hindi mo naisip yun? Ako, mag-suicide ako ha. I-suicide ko, takbo ko yung bata ko. Sige, habulin niyo ako, Aguila. Hulihin niyo ako, basta dali ko yung bata sa ospital. Hindi mo naisip yun? Nauna ko sir pero wala akong magawa kasi yung asawa ko nagsasabi na wala daw akong tiwala kay Senyor Aguila. So meaning, ikaw dinidissuade or kinukumbinsi ka ng asawa mo na maniwala kay Senyor Aguila, huwag mo nang dalhin yung bata sa ospital. Yun ang sinabi niya. Tapos wala rin akong magagawa kasi kahit napilitin ko man na ilabas yung anak ko kasi mayroon 2 gate doon na nakabantay ng mga membro ng SBSI, wala rin akong magawa. Kasi hindi ka makalabas doon pag walang authorized ni Senyor Aguila. Sayang yung buhay ng anak niya. Baka mamaya pag lumaki yun, baka naging senador pa yun. Diba? Sayang. Dapat akong tatay noon, suicide na ako. Bahala kayo, Aguila kayo. Bully niyo ako. But anyway, Mr. Chair. tapos na yun. Wala tayong magawa. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Kaya nga, Sir Randolph, na nakiramay po kami ni Chair sa nangyari sa inyong pamilya. Pero Salamat ma'am. Okay, isa pa yan. Backtrack ng konti. Nung 6 p.m., inuwi nyo na yung mag-ina nyo, nagbilin ba yung mga kumadrona? Dahil yung asawa nyo, nahirapang manganak, muntik siyang bumitaw, nahirapan siyang huminga, then yung baby nyo maputla, bumubula ang bibig, di siya umiiyak, suhi pa siyang ipinanganak. Yung ganyan medyo mas high risk na delivery. Nagbilin ba yung mga kumadrona? Paano yung mas dagdag na pag-alaga dun sa ina, yung asawa nyo, at dun kay baby? Meron ba silang gano'n na instruction sa inyong magulang? Nangutan na ako, okay na ba ang bata igawas? Tinanong ko kung okay na ba ang bata ilabas. Oh, matong yun sila nga, okay na. Okay na daw. So kahit ganun yung kondisyon ng baby at pati nung asawa nyo, kahit may namatay na isang baby pa, bago kayo pumunta doon sa function hall, walang special instructions na ibinigay. Nung panahon yun ma'am, parang busy sila kasi mayroon na namang nanganak na susunod sa amin tapos wala nang, parang na-busy sila ma'am, wala na instruction para ano yung dapat sa gamot sa aking anak. Okay po. So, yes, Mr. Alam mo, Senator Risa, kayong apat, makinig kayo. Kung yung lahat ng mga nangamatay na bata, namatay dahil sa kapabayaan, kung pareho sila ng sitwasyon ni Randolph yung parents na hindi pwede baba dahil pinipigilan ninyo, the blood of these children are on your hands. Ha? Ako sabihin ko sila, hindi ako judge, pero ako'y ordinaryong tao lang. Kung sabihan ko kayo ngayon pa, na kung nangamatay yung mga bata na yon, kadaming bata doon na nakalibing dahil sa kapabayaan, dahil hindi nadala sa ospital, paprangkahin ko kayo, kayong mananagot doon. Bakit namatay yung mga bata? Dahil pinipigilan ninyo na bumaba at pumunta sa ospital. Mr. Galanida, please, kung meron kang gusto sabihin, sagutin mo ako. Mr. Chair, please. I cannot understand why parang sinasabit ako ng kung ano-ano man ang habla nila. Kasi wala akong kaalam-alam kung anong mga operation doon. Sinasabi, tinuturo na si Aguila. Anong role ko? Mr. Galanida, sinabi nito na pag ikaw may sakit, si Jerry Esquilario, inibigyan mo ng papel para basahin during the meetings.
So, ibig sabihin, yung utak ng organisasyon na ikaw nagbibigay ng mga instruction kay Kilario kung anong sasabihin. I'm sorry, Mr. Chair, definitely no. Because if they believe na Senyor Aguila is God, why should I dictate God? If he's powerful, that is a mere declaration. So, meaning, pinaubaya mo na kay Senyor Aguila lahat. Wala akong alam. Because he is God. Wala akong alam. I am just saying that kung naniwala na sa Senyor Aguila is God, it should not be dictated by anybody. Mr. Chair. Kaya nga, I am very sorry for that information. That is Well, you are the Vice President of Senyor Aguila, the President who is considered by these people as your God. So meaning, naniniwala ka rin na God si Presidente mo. Hindi po. Hindi ka naniniwala. Hindi po ako naniniwala. Ang God ko is lang God the Father. So bakit mo siya sinusuportahan? Your Honor, in 2020, si Senyor Aguila, isa lang membro. Ang kwando na yung sister-in-law ko. Kaya nga, bakit siya naging Presidente? I-explain na namin nung una na Sandali lang, you just answer my question. Ha? Was he elected by all the members of his BSI or was he appointed? If he was appointed, by whom? originally, he was recommended by our former president Recommended. to succeed him. And later on, he was elected during our special assembly. Special Assembly. Elected by all the members of his BSI, you mean to say? Yes po, yes po. So by popular vote of all the members of his BSI, siya naging presidente. Yes, during the time, I think that was on July 1, 2021. Including you as the Vice President? Yes, You are also elected. Yes, Mr. Chair. In fact, I was not willing because, I am, during the time, I've been suffering from high blood and then also from my kidney disease. So I was quite weak at the time and even until now. So what made you concede to the decision? You were not willing initially. So what made you concede to the As Vice decision? President. Ha? As Vice President, oo. So bakit ka pumayag? Ayaw mo man kaya? They were insisting because I was formerly the secretary. And sabi nila na, you just accept this. Anyway, Vice President pa lang, wala naman kayong function. Especially, So, tanongin kita, did it cross in your mind that nagdududa ka na si Jerry Esquilario is only 23 years old, siya ang naging presidente. Ako matanda na ako, kumpleto ako sa kaalaman, I am well educated, bakit vice presidente lang ako? Did it cross your mind? actually, I was thinking on that, but because of my physical condition, I don't care whoever will be elected. Jerens, di ba sinabi mo noon na ayaw mo sana, pero inilig ka kaya okay ka na lang, naging presidente. Kasi wala na akong magawa. That's why, ha, paminaw mong apat, makinig kayo. That's why, kinaklaro natin ito because we are looking for responsibilities here and accountabilities. Because you are the president of his BSI, ikaw tinuturo. So, liabilities niyo yan, kung anong mangyari sa organisasyon ninyo, pananagutan niyo yan. Kaya, tanong ko kayo ngayon, ikaw, sabi mo, hisitan ka tumanggap, pero bakit ka tumanggap? Sige nga. Anong rason, bakit mo tinanggap? Ayaw mo man kaya, dahil bata ka pa. Bakit mo tinanggap? Dahil sabi na ni Roberto Galanida, recommendation gaya ng sinabi ni Roberto Galanida na recommendation ni Rosalina Tarok at narinig ko yung pag-recommenda niya. Kaya nga, panay-panay ako nagtanggi. Pero wala akong magawa dahil sa pagrespeto ko sa presidente noon. At inilik ako ng mga tao, wala akong magawa. So, totoo ba ito na yung mga decision making, hindi ikaw, merong sa likod mo na nagbibigay ng instruction? Mga polisiya, Yung decision is yung board, yung lahat ng hindi sinong membro ng board? Ilan kayo? So, lahat ng decision is a collective decision arrived at consensus by the members of the board. lahat po ng mga programa po ay minitingan po ng board. Sinong mga membro ng board? Sabihin mo sa akin. For the record. Kay advice sa secretary, si Chika. Andito yung secretary. Please, nag-out ka na ba? So, sino-sino yung mga members of the board? Good morning po, Mr. Senators. Yung member po ng board, we have the President,
Senyor Aguila, the Vice President, Mamerto Galanida. I am the Secretary General, Treasurer Flor de los Ilandag, Board of Directors, that's Karen Galanida, Winifredo Buntad. Nandito ba si Buntad? Yes, nandito po. Buntad? Nandito si Buntad? Lilibet Goma, Sami. Sandali, alin si Buntad? Nandito po si Buntad. Yes po. Buntad, halika, upo ka dito. Yan yung... For the record, Mr. Sen. Sige, please continue. Sino? Continue. Ilan yung nasabi mo? BOD Jaime Walo, BOD Sami Cordita, BOD Lorlito Digal, Oscar Arcular, Rodolfo Ahok Jr. We have the PIO Romero H. Ahok, nandito po siya. All in all, we are 15 po BODs. Mr. Chair, Yes, go ahead. follow up lang, Yes. Ma'am Chinga Lea. May binanggit ko yung Board of Directors member na Karen Galanida. Ikaw Karen pa Sani ko po. Karen Sani ko po. Yes po. So, lahat ng decision, policy-wise, ng SBSI ay dinesisyon na ng members of the board. Am I Yes, correct? yes po, Senator. Okay. So, pag sinabi ni Senyor Aguila na bawal bumaba yung bata na dadalhin sa ospital, bawal lumabas, desisyon niya ng board. Mr. Senator, alam ko wala pong ganong polisiya ang board. So, meaning, personal decision ni Senyor Aguila yun, hindi ng board. Wala po talagang polisiya ang board ng ganon, Mr. So, Senator. Jerens, ikaw ang nagdesisyon na hindi pwede magbaba yung mga bata dahil sa ospital. Dahil hindi desisyon ng board yun. Sariling desisyon mo. Wala po akong desisyon ngayon kasi kaya nga sa sinabi ko, kung may mga programa po ng SBSI is initingan yan ng lahat ng board. Okay nga, ito nga. Sinasabi ng father ng bata na bawal bumaba yung bata dalhin sa ospital dahil ayaw mo, desisyon mo. So sarili mong desisyon yun. Sabi ko nga, yung panahon na sinabi niya yung 2020, hindi pa nga ako yung presidente. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona eh. Ayaw ni Senyor Aguila ibaba. Ayaw dalhin sa ospital. Ikaw ang tinuturo ng mga kumadrona. Hindi ko alam bakit ako yung tuturo. Kumusek, andito ba yung mga kumadrona? Naimbitahan ba? Hindi naimbitahan. Ikaw, sekretary, andito ba yung mga kumadrona na sinabi ni Hindi po sila invited. Balbarino? Hindi sila invited? Mr. Senator, lilinawin ko po, wala po talagang nangyayaring polisiya na nagre-regulate para makalabas kami. Well, it's normal for you to deny that. But there is a very strong allegation coming from the father of the bata. Yung bata, ako namatayan ng anak, magsisinungaling pa ako. Prangkante dito. Huwag mo isipin na tao, senador ako, ordinaryong tao. Kung ako ang tatay ng bata namatay dahil nga pinipigilan, magsisinungaling pa ako. So kung walang palisiya, galing sa board, ang nagsasabi no, si Jerry lang. As alleged, hindi naman niya sinabi na sabi ng board, hindi pwede ibaba ang bata. Kasi sabi niya, sabi ng mga kumadrona, bawal ibaba ang bata according to Senyor Aguila. So si Senyor Aguila mananagot dito lahat ngayon. Hindi ko po narinig si Senyor Aguila na nag-order ng any regulation. Hindi kita tinatanong kung nagbigay ng order. Sinasabi lang nung namatayan ng anak. Yun lang sinasabi niya. Mr. Senator Chair. Risa. Mr. Chair, Ms. Chingalea, sino ang in charge dun sa function hall na nagsisilbing kung saan nanganak ang asawa ni Sir Randolph? Madam Senator, yung function hall po ay isang hotel accommodation ng SBS. Hotel po, Yes hindi po, hospital. it was designed for accommodation facilities. So paano nangyari na dun nanganganak ang mga buntis na babae ng kapihan? Paano nangyari na dun sa function hall na hotel, dun may namatay na bata, nabalitaan ni na Sir Randolph? Paano nangyari na dun sa hotel, dun pumunta yung asawa ni Sir Randolph para manganak? At paano nangyari na dun sa hotel, kailangan nilang umuwi na dahil may mga nakapila pang manganganak doon? Hindi ko po talaga alam ang mga ganong allegations, Madam Senator. Ma'am, di ba kayo yung SecGen? Sino pong nakakaalam sa nangyayari sa mga nanganganak na babae ng kapihan na dun sa function hall nanganganak? Ma'am, it was not part of my function po as Secretary. Kanino pong function ito? Hindi ko po alam, ma'am. Sa board po, sino po ang in charge sa function hall? Wala pong ganong designation for my... Sino po nag-appoint ng mga kumadrona na nagpapanganak sa mga babae doon? Hindi ko po rin alam yun, ma'am. Sino pong nakakaalam kung sino nag-appoint ng kumadrona? I don't know, ma'am. I don't know. Mr. Chair, medyo imposible na mayroong ganong ka-importante at basic na institusyon, paanakan, na walang nakakaalam kung sino nag-appoint ng mga kumadrona na siyang nagsabi sa amang ito na pinagbabawal
ni Senyor Aguila bumaba yung mga baby na nanganganib? Kaya nga, Chingalia Yamson, you are the secretary. Ibig mong sabihin, bigla na lang pupunta doon sa paanakan yung mga kumadrona na yon without anybody's order or anybody's request or anybody's appointment or what? Ang nangyayari po kasi, Senator, isa po kaming buong, we have a bigger community, yung Kapihan. May mga nabuntis, tapos ang layo ng hospital po sa Kapihan. So may mga instances, may mga, sinasabi na po may mga kumadrona kasi mga BHW sila sa lungsod pa. So siguro, pag nanganak sila, in times of emergency, sila po yung kinatatawag. Ganun na lang? Ganun na lang? Senator, kasi kahit sa amin, sa nanay ko, na-practice po kasi yun na pag nanganganak ka tapos malayo ka sa lugar, natural, you have to call help sa mga, may mga experience po na But you magpapaanak. are an organized people's organization. Di ba? Organized kayo masyado eh. Ibig sabihin na lang, free for all na lang, kung sino-sino na lang. Pero pag pababa, binabawalan ninyo. Kung may papasok, binabawalan ninyo. Pero ngayon, yung responsibilidad sa pag-maintain ng hospital na ginagawa ninyo, wala kayong matuturong responsibilidad kung sino ang dapat mananagot dyan. Senator, wala naman po talagang hospital doon. O hindi ka hospital, yung panganakan. I don't mean hospital. I mean, yung paanakan, kung saan pinapaanak ng mga bata. Wala talaga. Wala pong nangyayaring ganun, Senator. Ano walang nangyayari? Walang nanganganak doon? No, may nanganganak po. Pero ang sinasabi ko po, in times of emergencies, kasi ang layo ng lugar. Hindi nga, ang tanong nga ni Senator Risa, kung sinong namamahala, sinong in charge doon. Hindi ko po talaga alam, Senator. Ay nakso, anong klaseng sekretary ka? Meron ka nga listahan sa akin ng mga patay. Yes po, binibigay po I was asked by the NBI to furnish us a copy of that. Pero yung nabigay ko po sa inyo ay, di ba mga 30 deaths na po yun? Because I was cooperating with you. You have to cooperate. Dito sa hearing na ito, mag-cooperate ka rin kung sino ang dapat mananagot Hindi dyan. ko talaga masagot yan, Senator. I'm so sorry po. Wala talaga kong alam. Well, hindi kita pipilitin, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi kita pinipilit, pero hindi ako naniniwala sa'yo. Go ahead, Senator Risa. Saka Mr. Chair, yung sinabi po ninyo, Ma'am China Lea, na 30 lang yon sa listahan. Aba, kung ikumpara natin sa infant mortality rate ng buong Pilipinas, 2.42 infant deaths per 1,000 live births. Baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po, ma'am. Sabi nyo, yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba, mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Rando, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelyido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon, ito pala, tatlo nga. Jella Hogar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hogar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay, so alam nyo na si Jella Hogar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama po sila, sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan, tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag. So may mga Siguro sila. Kanina. Ay, ako, Siguro, Senator Mr. Chair, Risa. siguradong sinabi kanina eh. Tinga, Lea, Samson. Hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-set in contempt kita, kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo, may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurses as BHW. For example, ako, pag nag-need ako ng help, nilalagnat ako, I need to consult with the nurses. Ganun po kasi community knowledge na po yun, sir. Kaya nga, alam mo pala. Even the community knows it. Ikaw, hindi mo alam kung sinong in charge doon. Question mo kasi sino ang nagmamanage. Wala po talagang nagmamanage. In times of emergency, Ibig mong sabihin, lumabas lang yung paanakan na yan na walang in charge, walang gumawa. sir, may mga home deliveries na kami doon.
Kung may paanakan kami, bakit may home delivery? May mga Mr. cases po kami ng home Ay. delivery. Mr. Chair, Yes, go ahead, Senator Tolentino. may admonish the resource person that you're not supposed to argue with the chairman during a committee hearing. I'm sorry po, I'm sorry. Thank you. Thank you, Senator Tolentino, for that reminder. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. So, sa kabila nung kababalaghang mga pabago-bagong sagot ni Ma'am Shingalea, Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin niyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay, tapos pagkatapos nun, saan niyo po inilibing? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungkol kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi. Ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Para rin siyang humilak. Sandali lang, sandali lang. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Tatinga ako kay ara naman siyang humilak, dito na siya mamati yung tungutan-on sa netabo. Matong dito na ang bata nga hinggahi na mamatay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Moto na ano po ko yung mahimo, hindi mohilak rakan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Motong pagka atong naitabo, ingat to ang ugangan na ingat to ni Senyor Aguila. Nangonsulta ko kung sa buhaton, motong ingon si Senyor Aguila nga dapat rakan ko to na nga kalipayan kay waya na ko yung mga pagantos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na ako matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Maala to na wala ko nahimo kay matud pala yung Senyor na Sandali ha. Kalipay. Saan yung kuwan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan. Sir. Andun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So, loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So, sabi ni Senyor Aguila, salamat ka, okay ka na, wala ka nang pag-isip, wala ka nang alalahanin, patay na yung anak mo. Waya na ko pag-antos ang bata nga pag-alaga, padako. Mara to kibali harap kang ganun. Ako sabihin ng mother-in-law ko na gano'n. Dali mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Tingnan natin. Ha? Wala na. Pang sinabihan ng gano'n, yung mother-in-law ko. Masyado kayo naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Oo na to na. Pag humanin sulti, wala ko yung nahimo. Nagpahilak rakan ko nga. Gibawalan po dito na mamatay. Dapat ko no ikalipay, dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikalilikaya. Natuwa ka nun. Yes, sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligaya na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag, sige raman kong hilak ang ahong ugangan na laki mo na at punto yung nagpatigadon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay saka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Syempre naman po, pag iba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo ano dapat ang damdamin nyo sa pagkamatay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang pahimuan o pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirika ng kandila. Lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani, ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa juta arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong.
Kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo, para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Wala na rin Ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi- mo isip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. Bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko ma'am, kasi siguro hindi naman registrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Ang bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila. Yan lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Anong pinagbawal? Bakit daw? Bawal, base nyo. Ngani, ang kuros gani na, bisan ngani ang kuros, paglubong, dili ipabarog, kung dili iapil og lubong sa juta, arong way ilhanan nga na imong bata, dito na gilubong. Kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo, para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Wala na rin Ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi- mo isip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross, pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko kasama doon sa ilalim. Bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko ma'am, kasi siguro hindi naman registrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun, lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi ah, rehistrado. Bago natin makalimutan si Teresa, Mayor Tim Kang, Luwino, kung meron bang permit itong ginawa ng kuwan doon, libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Talagang walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit. Wala. Hindi Then, ako at- nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo. Wala din na nag-request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. Yeah, not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na semeteryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa semeteryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun ilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng semeteryo doon sa loob according to DNR. Bakit ninyo hindi nililibing doon sa Siring? Di ba merong semeteryo sa Siring? Sa Barangay Siring? Ang mutubagan na, Mr. Chair, si Board Member Galanida. See that? Ngayon, ayaw mong aminin na ikaw ang presidente, pero hindi ka makasagot. Ang pinapasagot mo, si Board Member. Board Member, to the rescue. Rescue your president. Bakit doon kayo gumawa ng libingan sa loob ng kapihan na meron namang duly authorized na simeteryo sa Barangay Siring? Bakit hindi nyo doon nilibing? Your Honor, I have explained that before, during the first hearing, that our problem is malayo din, around 3 kilometers up and down ang Trildian. Kaya nga, nagsisikap kami na baka ng lot. So, isang donation, doon namin ilagay sa isang titulado na lupain, dinudar sa barangay, then nag-request kami sa barangay na gawing annex cemetery. So, ganyan. On the basis of that, Tapos, pinayagan kayo na barangay na gawing annex cemetery. yes, Your Honor, mayroon silang resolution, mayroon ding kaming date of donation. So, is that enough? Yun lang ang magawa muna namin. Mayor Tingkang, ano bang batas nyo dyan sa local government about cemeteryo? Ang sementeryo kailangan may mga permiso From where? from LGU. LGU, meaning Municipality of Socorro. Socorro. Also, Sa kanila, hindi namin alam na ganun may dan sila sa barangay. Basta sa LGU, talagang wala silang papel. sige, thank you. Mr.
Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. Bago tayo magpatuloy kay Sir Randolph, may tanong ako ulit kay Ma'am Chingalea. Ma'am, kasi talagang naguguluhan kami ni Chair sa mga sagot nyo kanina. Meron po akong dagdag na impormasyon na yung opisina nyo, kayo mismong opisina, nasa taas lang ng function hall. Kayo ang taga-pirma ng papel na pumapayag sa mga asawa tulad ni Sir Randolph na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. So alam po ninyo. Sandali po, ma'am, pakilina po yung tanong. May pipirmahan akong papel? Ano? Ang una, ang opisina nyo ay nandun mismo sa taas ng function hall. At pangalawa, kayo ang pirma. Yes, Mr. Chair. Is that correct? Yung opisina mo, taas na. Senator Bato, may opisina po kami sa SBSI. Hindi, tanongin mo, sagutin mo muna. Ang sabi ni Senator Risa, Yes po. Isang kwarto po sa taas po ng nasa taas function ng hall. Yes function po, hall. oo. So correct. Yes po. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. At kayo daw, ang tagapirma ng papel na nagpapayag sa mga asawa, mga bana tulad ni Sir Randolph, na makasama yung mga asawa nila habang nanganganak. I'm sorry po, wala po akong... Yung mga asawa po ay nagaling sa barracks. Kayo po ang nagpipirma ng papel para payagan sila na makasama ang mga asawa nila habang nanganganak. Ma'am, for your information po, Senator, si Sir Randolph po 2020 nanganak, yung asawa niya. Ako po naging Secretary General 2021 na po. Kung ano man, ito na naman po tayo, Mr. Chair, pa iba-ibang petsa ng mga posisyon. Basta kinonfirm nyo na ang opisina nyo ay nasa taas ng function hall. At, teka ma'am, at bago or noong kayo na po ang SecGen ng SBSI, kayo ang pumipirma ng permit sa mga bana tulad ni Sir Randolph na galing sa barracks para pwede silang kasama ng asawa nila habang nanganganak. Hindi po ako nagpipirma, ma'am. Sinong nagpipirma? Wala pong akong pinipirmahan at wala kong alam kung sino po ang nagpipirma. So, bumalik na naman po tayo sa tema na walang alam. Dun sa, dahil nasa taas lang kayo ng function hall, so ano ang alam nyo sa mga operasyon sa function hall? Ano ang alam nyo dun sa panganganak ng mga babaeng buntis na manganganak na dun sa function hall? Ma'am, yung function hall kasi, after nag-settle kami, before pa kasi yun, hotel accommodation, tapos nag-settle kami sa kapihan. Ito po yung meeting place po namin sa organization. Yun po ang nangyayari. Tapos yung sa taas, isa po sa mga kwarto doon, naging opisina po ng SBSI. At nung paanakan na siya, dahil doon pumunta silang mag-asawa, alam nilang may kamamatay lang na bata, kailangan nilang umalis kinaumagahan dahil may mga nakapila ng manganganak. So mula dun sa opisina nyo na nasa taas lang ng function hall, ano ang alam nyo sa mga nangyayari dun sa mga constituents nyo na nanganganak doon? Na may attended ng 3 komadrona nung araw na iyon, nung hating gabing iyon, 2 ay PHW. PHW, barangay volunteers po yun. Yes po. So ano pong alam nyo sa mga kaganapan sa ilalim lang ng opisina nyo na nanganganak yung mga babaeng constituents ng inyong organisasyon? Ma'am, wala na po talaga akong nakikita nanganganak doon. May mga home deliveries kami. Yun po. Mr. Chair, marami pong barangay dito sa atin. May paanakan, of course, may home deliveries din. At maigi kung na-attenda ng ating mga kumadronang Pilipino. Pero ayaw talaga sabihin ni Ma'am Chingalea yung siguradong may nakikita dahil nasa ilalim lang ng floor ng opisina. Well, nakikita natin dito, Senator Risa, everyone is evading responsibilities and accountabilities. But at the end of the day, nobody can escape from this accountability, kundi yung mga officers ng asosasyon na yan. They will be made to answer for their decisions and actions. So, Chingalea, saan ka ba nag-aral? Inisyo po, Senator. Saan imisyo? Naawan po. Naawan? Yes po. Totoo yan na pag na-cum laude ka? Hindi po, cum laude lang po. Cum laude. What course? Environmental science po. Ano? Environmental science po. Environmental science. So tama-tama lang pang protected area. You have to protect the environment, di ba? So thank you. Salamat tayo, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I think San Francisco can interject. The previous question, perhaps the Department of Justice, again, I'm making another assignment for USEC T, can submit a paper to this committee as to the proper way for burying the dead. So, question is Act number 1458 still valid today?
where it states that it shall be unlawful for any person or a corporation to bury their dead in any manner whatsoever, etc., as well as its relevance when you take into consideration Republic Act 5716. Itong dalawang batas na ito, ang binibigyan ng authority na mag-determine, ang kasali po dito ay Department of Health. Department of Health. It's not just the DNR. So wala po ako, Mr. Chair, wala po ako nakita rito ang representative ng Department of Health. So perhaps the Department of Justice can guide this committee by submitting a paper as to the appropriate way to bury a dead. Meron po mga batas na bawal 15, 25 meters away from a residential compound. And considering that this Kapihan is a residential enclave, bawal din po yun. So ang kailangan po magbigay ng permit ay Department of Health. So USECT, can you guide this committee? Submit na lang para alam namin kung kailangan amyandahan yung batas dito kasi may mga religious organizations then na meron silang sariling sementeryo pero meron permit from the Department of Health. We will comply, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolentino. Go ahead, Senator. Salamat kayo, Mr. Chair. So, Sir Randolph, so paano na po nangyari na nailibing na yung anak ninyo kahit ipinalibing din yung cruise? Tapos sabi niyo po ay inilipat na lang basta-basta sa hindi niyo alam na lugar. So pakikwento po iyon. Niadtong Mayo 2023, naibawa na gipabalin sa mga agila tungong gabi ang mga lubong sa mga bata. Nitong Mayo, taong ito, 2023, nalaman namin na pinapa-transfer ng mga agila ang mga libing ng mga bata. Mayo 2020? 2023. 2023 ng May. So, Disyembre 2022 namatay si baby. May 2020, ma'am. 2020. So, higit 2 taon mula noon, ililipat daw. Paano nangyari po yung paglilipat na iyon? Hindi ko nakita pero doon nalaman ko sa ibang tao na nilipat daw nila. So, doon ako sumbong sa NBI noong October 11. Nagbigay ako ng testimonya sa kanila. So, yung nakaraang buwan, itong October 2023, nagsumbong na kayo sa NBI? Opo, ma'am. Okay. Bakit daw pinalipat yung bangkay ng mga baby? Hindi ko alam, ma'am. Kasi yung pumutok na yung issue, ma'am, na yung in-interview ako ni John Clerigo doon sa Surigao Reporter na yung issue na pinag-asawa yung asawa ko doon sa ibaba na sa pilitan, tapos sinasabi ko din yung pagkamatay ng anak ko, kung ano ang dahilan. Kaya doon sila parang nag-trigger sila na ilipat para siguro natakot sila pa. Okay. Kasi investigaran. Senator Risa? Yes, Mr. Chair. Maybe, nandito mga NBI. Anong natin NBI? What happened to your exhumation? Mr. Chair, kung pwedeng dagdag sa tanong nyo ng Chair. Yes. Dahil po ang NBI nag-conduct po ng DNA test precisely para i-check kung yung remains nung pinaglipatan ay ang remains ng anak ni Randolph. So baka pwede nilang idagdag sa sagot yung confirmation doon or hindi. Yeah, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Your Honors. Just a brief information on the action taken by NBI right after the first hearing conducted here in the Senate. Because right after that hearing, the Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ordered the NBI to conduct further investigation for possible other crimes committed by the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated, considering the reports that came out on the deaths of infants or newborn babies in Sitio Kapihan. So, we've just heard from Randolph Balbarino just a while ago, his statement. And it was the same facts he gave to us in his sworn statement last October 11. So, last October 14, 2023, we went to Sitio Kapihan. That was the
same occasion, Your Honor, that you also conducted your inspection in City Capian. But I'd like to apologize to you for that we had not made prior arrangement or coordination with you of our presence there in that area at that time. If we had made some distraction or interference in your conduct of inspection, I sincerely apologize. Your Honor. No. It did that. It helped. It did that distract our investigation. It even helped the investigation. Yeah, thank Right. you, Your Honor. Thank you also for graciously allowing us to proceed with our to do our job at the time. And also, I'd like to take this opportunity to thank the Philippine National Police, headed by General Kirby Kraft, Regional Director of Caraga, for the support that they rendered to us. So at that time, with us was the forensic team of the NBI, precisely to exhume the remains of the child of Randolph Balbarino, because precisely because we want to determine first whether the statement was indeed true, that there was a cemetery where there was a body of his child buried in that area. What puzzled us at that first, because as mentioned by him, first he personally buried his baby at the other site, but it turned out that when we went there, it was already located in a different site. So just the same, because there was a marker put in that site, it is where we did the digging. So at that time, we were able to dug out the coffin containing the remains of a child, because at that time we were still not sure whether or not that was the same child that he claimed as his baby, because according to him it was transferred. So we are not sure at the time. So that was the reason that we submitted some portions of the bones collected in that the time for the conduct of DNA analysis with our forensic chemistry division here in Manila. And yesterday, the forensic division of NBI released the findings, and it turned out that the DNA collected on the bones of the remains of the child matches with the DNA of the father, meaning that was indeed the child of Randolph Balbarino. If I may just add a little bit, Your Honor. But before that, Mr. Chair, if I may interject briefly bago po magpatuloy si Attorney Barbaso. So maraming salamat, Attorney Barbaso. And masabi ko lang sa inyo, Sir Randolph, namin ni na Chair, at least nagtagumpay kayo na hindi nyo napabayaan na malipat lang sa kung saan na hindi alam ng pamilya mo yung anak nyo. So napakalaking bagay po niyan bilang magulang. Attorney Barbaso. Yes, thank you, Your Honor. If I may just a while ago, Ms. Yangson mentioned about our request for the copy of the records of the births and deaths of that happened in Sitio Capian. Indeed, last October 16, we issued a subpoena. In fact, it was a subpoena to Sistecom, requiring her to appear before our office and to bring the whatever records they have containing the deaths and births of anyone in Sitio Capian from the time that they went there on February 9, 2019 up to the present. But when she appeared before our office on October 19, she denied having such record. She told us that they don't have that record. When we asked her to issue a certification to that effect, that they don't have record, her answer through her lawyer, she said that she could not give such certification
for the reason that she has no personal knowledge. So that was the So, ano pala yung listahan na pinakita mo? You deny any knowledge. Ang hinihingi po kasi sa akin ay records of death and birth from 2019 to present, Senator. Yung nabigay ko po, actually... Patay lang yun? Yes po, Siping. patay po yun. Nabigay ko sa'yo. Okay, Oo. thank you. Tapos hindi po yun kumpleto, Senator. Okay. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator. Follow up kay Ma'am Shingalea. Naalala ko po, Mr. Chair, nung opening statement ko sa una nating pagdinig, may pinakita po akong video testimonies ng mga child victim survivors at yung isang pinakita ay parang census document na issued ng parang gobyerno dyan sa taas, sa kapihan, at nakalagay pa yung civil status at menor de edad yung ipinakitang. Okay. I withdraw the question, Mr. Chair, on this particular point. Salamat kayo. Thank you, Senator Risa. Yun to, dapat i-remit ninyo sa SBSI. Opo, Totoo sir. yun? Totoo yun, sir. How much? Sa amin yung parang mamubuhay man managatay, tinatawag mga bubo. Okay. Yung parang Mambubuhay. Bubo ang gamit sa panghuli ng isda. Opo, So, paano sharing? Ano nyo? 50-50 po. 50-50. Opo. Ano yan? In cash or in kind? Kuhaan na o kanang konsumo, abot na mo to'y tungaon. Kuhaan ng konsumo. Pag ang limpyo na, ang net na kibali, sir, mo to'y 50-50. Opo, sir. So, paano konsumo mo sa pangisda? Kukunan mo na konsumo sa pamilya mo? Hindi. Para sa sunod na paglaot, darag hapon konsumo sa gasolina. Okay. Pagkaon kibali namo na imong snack. So meaning, ibinta nyo sa palengke yung isda. Pagkuha nyo ng isda galing sa dagat, binta ninyo. Binta. Tapos yung kita, Doon na hatiin. hatiin. So kung may kita ka halimbawa, 1,000 pesos. Paano hatian ng 1,000? 500, sir. 500 ang... Pagkita ng 1,000, kung 200, Hindi, ibig sabihin ng yung binta mo na. Kabinta ang isda mo, 1,000 pesos lang ang binta. Orin, Anong gawin mo sa 1,000 na yon? kuhaan mo na ng konsumo. Konsumo. Palit Pagkano 100, kaya sa 1,000? 200. 100 pesos konsumo. 800 na tira. 800 tira. Yan ang hatiin. Hatiin. Hindi kayo sa 400 sa'yo, 400 sa ministry. 400 sa Ministry yan ng ministerya. So lahat kayo mangingisda doon sa kapihan, ganun na ginagawa. Iwan ko sa iba, pero sa by team kami kasi, sir. Yung By team? team kami ng bubo. Iba naman yung mga mamanaay. O yung pana lang. Sa amin, 50-50 talaga kuhaan ng konsumo. So is that true, Jerry Esquilario? 50% of the net income of mambubuhay na mangingisda ay napupunta sa inyo. Nire-remit sa inyo, 50% maiwan sa kanila. Hindi po totoo, Your Honor. Hindi totoo. Hindi totoo? Opo, hindi po totoo. Paano ka na may kulong? Nakakulong ka na dito. Ito sandali, Senator Tolentino Hindi totoo. Pero, meron dito Cluster Aguila. Sa inyo ito na listahan Contribution, donation, solicitation. Hinabang, bunok. Paano magsusurvive ang SBSI kung walang napupunta sa inyong pera? Paano kayo nakakagastos ng milyon-milyon? Nag-join kayo ng festival sa Sinulog Festival. Nag-champion kayo doon sa Cebu. Pumunta pa kayo ng Korea. Saan nyo kinukuha yung pera na yan kung hindi kayo automatic na dididak sa mga income ng inyong members? Your Honor, yung makasagot po ay si Birdman. Okay, kasi presidente ka Presidente ka, tapos hindi ka makasagot sa mga tanong. Sige, Mamert, go ahead. Your Honor, please, I do not, hindi naman ako kaparte ng mga fishermen. Hindi ko alam kung anong mga conditions nila. Pero, sinabi mo the last time around na gumasto kayo ng milyon para lang mag-join ng Sinulog Festival. Am I correct? Yes po. Yes, Your Honor. So, nasaan nagagaling yung ginastos nyo na milyon-milyon? Marami naman kaming sources, Your Honor. Like what? Ang nalaman ko, yung mga fishermen sa amin, parang co-op yung sila. Mayroon na kaming buy and sell. Sandali lang, sandali.
saan galing yung pera na ginasta niyo doon sa inyong pag-join ng Sinulog? Sabi ko, milyon-milyon ginastos niyo. Unang, Your Honor, meron kaming Salonera Foundation Incorporated. Okay. Then may mga donations. Halimbawa, pagpunta namin sa Cebu, may pera kami na 1.6 million, around 1 million na panalo namin galing sa sa bunok-bunok. At marami namang mga donations din. Halimbawa, nagdonar sa amin ang city government, ang barangay ng ang barangay namin, barangay Insiring. Another one is although may inuutang kami, pero pagbalik namin bayad na yan kasi binigyan kami ng gobernador ng 1 million na parang premyo. At saka may tumulong din sa amin na I-atras ko yung question. So sabi mo, meron kayong malaking prize na natanggap sa Bulok-Bulok Festival, kaya ginastos nyo doon sa Cebu. Itong Bulok-Bulok, nandoon ako, nagpanood ko yung performance nyo doon. Ang ganda ng mga props ninyo. Sigurado ako gumastos kayo noon, pero wala pa kayong income doon galing sa Bulok-Bulok, ha? So saan galing yung preparasyon ninyo doon? meron kaming other income. Another one is mga donations from friends or even from the members. For example, mayroon kaming mga tulad po sa akin, tulad po kay Karen. Alam mo, makinig ka. You want this committee to believe na yung binibigay ng membro ninyo ay purely donation. Kung as far as you're concerned, donation. As far as the members are concerned, mandatory deduction from their income. Ano bang totoo? Hindi ko alam yun, Your Honor, kung mandatory. Babastan ko lang namin donation kasi bayanihan kami kung anong mga programa namin nagtulungan. So when you say donation, kusang loob. Yes po. Na binibigay. Oh, yes po. You did not require them to contribute a certain amount of money coming from their income. Wala akong alam po. Sure ka? Sigurado yes ka? Po, yes po. Kung mayroon man, kusang loob nila kung anong... Kaya nga kusang loob nila yon. Ha? Hindi nyo nire-require. Hindi ko lang alam, halimbawa, kasi parang co-op yung mga fishermen, parang co-op. Then, hindi ko alam kung anong patakaran nila. Kung anong parang Vice President ka? Hindi mo alam. Kaliit na, very closely knit kayo na people's organization. Ayaw nga nyo magpapasok ng tagalabas. Ayaw nga nyo palabasin yung mga membro ninyo. Tapos ngayon, hindi mo alam kung anong patakbo doon sa loob ng co-op na yan. Kasi ibang operation, Your Honor. Alam mo naman, sabi ko na nandoon kami sa klihan na ang health condition ko malabo na. Parang hindi na ako, minsan ako maka-attend ng mga meeting, nandoon na ako sa bahay. Okay, sandali. Balikan kita, Randolph Balbarino. Yung binibigay mo doon sa co-op ninyo, is it requirement, or kusang loob mo, nag-donate ka lang ng 50%? Required talaga, sir. Required. O kung ayaw mo magbigay, ano mangyari? Palagi kang sinasabihan sa kanilang sa isang linggo, isang beses kami mag-meeting. Okay. Tapos sinasabi ng treasurer na bakit hindi tayo magbigay na ang Panginoon na yung nanghingi sa atin. Sa kanya naman lahat yung mga bagay na nasa atin. Sir, walang punishment kung hindi ka magbigay. May warning lang sila, sir. Warning. Kung talagang magmaro-maro ka, hindi every time magkakuan ka, mangisda ka, ayaw mong ibigay, ayaw mong mag-remit, ano mangyari sa'yo? Pag mahibawan ka na nagsibat ka, restricted ka, sir. Restricted? Anong gagawin pag restricted ka? Dili na ka papanagaton, pabantayon ka sa paksol. So yan ang form of punishment. Restriction inside camp. Sir. Gagawin kang gwardiya doon sa paksol. Hindi ka na Hindi ka na pwede mangisda. So kung hindi ka na pwede mangisda, ano pagkain ng mga anak mo? Manghingi na lang, sir, sa mga kapitbahay. Saan manghingi? Yung mga may tinda pa doon, sila, yung mga anak. Kasi mahiya yung asawa, yung mga anak na lang, yung hingi ng mga pagkain. Samantalang doon sa White House nila, ang sarap ng mga pagkain nila doon. Tapos kayo maghihingi. Yes, wait, Chair. Follow-up question po. At mukhang involved na naman si Ms. Chair Ngalea. Pero dito pa rin sa line of questioning ng Chair. May impormasyon po ako na nagsasabing nung natapos ang audit, pinatawag ni Senyor Aguila ang lahat ng mga national managatay. So tinawag ni Senyor Aguila. Sabi niya, may hihingin daw siya na pabor sa kanila. Kasama doon ang asawa ko, sabi nitong resource person ko. Ang pakiusap niya, lahat ng income sa bobo fishing, sa kanya na bibigyan. Bibigyan lang niya sila ng isda, 2 kilos, kasi lahat ng kuhang isda, ang kukuha noon
sa tabing dagat ay ama ni Chenga Lea, si Javierto Kisagan. Siya yung kukuha sa lahat ng isda sa mga national managatay at siya lang ang authorized na magtinda doon sa palengke ng kapihan. Ganyan po ba, Senyor Aguila? Pagkatapos po ng Typhoon Odette, inipon nyo lahat ng mga mananagat at sinabi nyo lahat ng huli nila ay sa inyo na lang lahat, pero bibigyan nyo sila ng tig 2 kilo at yung kokolekta ng lahat ng iba pa ay ang ama ni Ma'am Chinga Lea, si Javierto Kisagan. At si Mr. Kisagan daw ang in charge sa pagbenta ng lahat pa ng mga isdang iyon sa palengke ng kapihan. Mr. Chair, can I explain? Please try to explain it to us po. Para maliwanagan yung lahat, sa akin lang pagkakaalam, nung una pa yung bayanihan, nakasanayan na kasi na pag may problema, lulutasin ng bawat isa, pag tulong-tulong para malutas. In the time ng Typhoon Odette, so nagpatawag yung meeting ng board na katulong kasi yung mga nasalanta ng bagyo, anong ating gagawin para sila makabangon. Kaya iba-iba nagsuggest na tutulong kami, may tumulong. Kaya miniting namin yung lahat, paano tayo makatayo na para makatayo tayo sa nanggaling sa bagyo, para sa bagyo. Pag humana na, Your Honor, nagka-meeting me, nagkasabot ang mga kadaghanan, aron ni makabakod sa kuhan nga, mag-ambak para masugdan ang hinabangay espesyal para makabarog ang mga nasalanta sa bagyo. Puro kami man tanan nakabenepisyo sa kuhan. Kaya nagkuhan man may hinabangay, nagpahigayon man may hinabangay espesyal during the Typhoon Odette. Imagine nga, kami lang yung community na nakatayo ng 1,400 houses in 1 month. Teka po, Senyor Aguila, bago nyo ikwento yung ibang kwento pa. So ang sinasabi nyo, pagkatapos ng Odette, pinulong nyo lahat ng mananagat? At pinagsudan yung board nyo lang? Hindi. Sino pong nag-usap para dun sa sabi nyong tulong-tulong? Nagpatawag yung lahat ng board para masulbad ang problema. Okay. Saan pagsulbad? Okay, board ang nag-usap. So board ang nagsabi na kukunin natin lahat ng mga isda ng mga mananagat, pero bibigyan natin ng tig 2 kilo sila. And then, yung balanse nun, yung karamihan nun, ang ama ni Ma'am Chinga Lea ang magbibenta. Dili mo na mo yung nahitabo. Ano ang naging disenyo ng tulong-tulong? Pag tinabang ngayon kibali, ipaabot na yung kadaghanan. Meeting sa kadaghanan nga unsaon. Ang board nagpapangutana pas kadaghanan, konsulta po sa kadaghanan, ugunsa po ilang ikasuggest. So nagsuggest ang napatawag po general meeting. General meeting ng board or ng mga mananagat? Lahat na ng tao. Lahat ng tao. Kasama na yung mga mananagat. Kasama na lahat ng panday, mga kuan. Ang panday lahi po ganang rolyo, magpanday po sa mga kaning naguban ng bahay. Sige, bago pa yung ibang sinasabi nyong pinag-usapan na tulong-tulong, wag muna yung mga panday. Pag-usapan natin yung mga mananagat kasi mananagat si Sir Randolph. Ang sabi pa nung informant ko, problema, may punishment. Pag hindi pumayag na ibigay lahat ng isda sa ama ni Ma'am Chinga Lea, bukod sa tig 2 kilo ang bawat mananagat. At yung punishment ay bawal ka ng mangisda. At sa foxhole ka lang. Parang katulad nung sinabi ni Sir Randolph kanina, yung punishment ay sa foxhole ka lang at bawal kang makababa sa patag. So ganyan po ba yung pinag-usapang punishment nung board? Hindi, wala pong punishment. Walang punishment. So pero paano nyo in-enforce yung pinag-usapan ng board na sabi nyo, kinonsulta nyo sa lahat, pati sa mananagat, paano nyo in-enforce na lahat ng isda nila ay sa inyo, ibebenta ni ama ni Ma'am Chinga Lea bukod sa tig 2 kilo sa bawat mananagat? Ang ngayon nakita po, ma'am, ang kadtong managatay nga meeting sa kuan nga unsaon man nga ang mga tao gikan man gud na apektahan sa bagyo nga nagkalisod kay ang mga managatay tungod kay gikasbawot dili panagat unsaon man nato nga makasudan pud sila. Unang meeting ni para masulbad sa board. Una nga nakahukom suggest ang mga managatay nga magtinabangay ka ambag ta para ikasudan sa atong mga kuan kay kuan magud diha ang kung may problema sa usa, problema sa tanan. Sige, Senyor Aguila, itanong ko yan kay Sir Randolph kasi may iba pa akong narinig, Mr. Chair, tungkol dun sa pagkatapos ng Typhoon Odette na bukod sa nakihati sa malaking bahagi ng huli ng mga mananagat ay nakihati pa sa
disaster aid na ibinigay noon ng DSWD. Kaya yan din po ay iniimbestiga ng DSWD. Pero Sir Randolph, matanong ko lang kayo, tama ba yung ikinwento ni Senyor Aguila na kinonsulta muna ng board ang lahat, pati lahat ng mananagat, bago sila nagdesisyon ng magiging tulong-tulong mula sa mananagat? Ikayo ba, Sir Randolph, kinonsulta ng board kung paano magtutulungan pagkatapos ng Odette? Waya ma'am, kibali, i-retro na nilang announce o kinsa tong authorized ni Senyor Aguila nga mo sulti sa kadaghanan. Direktang ina-announce, ma'am. So sa karanasan ninyo, walang konsultasyon, basta may i-announce na lang na desisyon na ng board. Apo ma'am. Okay, at ganun yung ganun din ba yung karanasan nyo dun sa ikwinento sa akin ng isang informant ko na kukunin lahat ng huli nyo pero bibigyan kayo ng tig 2 kilo and then yung ama ni Ma'am Chingalea ang magbebenta sa palengke ng kapihan. Ganun po ba yun? Opo ma'am, yun na yun yung after audit na yun ma'am. So at pala Mr. Chair, yung isa pang hanging question ko sa kwento ni Sir Randolph dun sa trahedya sa kanilang pamilya sa baby nila. Senyor Aguila, kayo ba ay pinalipat nyo yung mga nakalibing na baby dun sa libingan nila? Pinalipat ninyo ba dun sa ibang libingan? Pinagawa nyo ba yun sa mga Aguila? Hindi po, wala po. So bakit po ginawa yun ng mga Aguila? Wala pong ginawa yung mga Aguila. No sir, Mr. Chair, may physical evidence dahil yung in-exhume at DNA test ng NBI ay dun na sa bagong libingan ng Kaya baby. nga, bagong libingan yun, nilipat. Sabi nga ni Mamart Galanida na humingi sila ng permit sa barangay na gawing extension yung lilipatan na tapos ngayon, didinay ka, hindi nilipat. Nilipat ng mga Aguila yun, yung mga nakalibing doon. Di ba? By whose orders? Ang magkatubag na Your Honor ang tagtungod sa gabi tinuod na nahitabo. Hindi nga makatubag ang tagtungod. Ang tagtungod nga, doon nila nilibing sa unang libingan. Ngayon, nilipat na doon. Dahil gumawa kayo ng bagong libingan. Yun nga. So, sino nag-order na ilipat? Mamerto Galanida na naman. Wala pong nag-order. Wala nag-order. So, anong ginawa ng mga Aguila? Bakit nilipat doon yung mga libingan? Mamerto Galanida, please help your president. Your Honor, ito lang ang narinig ko kasi ang sabi ko hindi ako very active as far as operations dahil sa karamdaman ko. Ang narinig ko na yung unang namatay ng bata doon, I don't know, I think it was 1920 at 2020. Walang malibingan. Ang parent, ang mother o ang father, ayaw nila na ilibing doon kasi malayo. Sabi nila, yun ang narinig ko, sabi nila, pwede ba doon muna namin ilibing kung saan, temporarily. Pero sabi, ang narinig ko, saan? Sino magpalibing? Even if it's temporary. Ang nalaman ko, merong isang tao na may pangalan na Juanito Artigo, napayag siya, basta temporary lang kasi naghahanap sila ng sementeryo. That was our, in fact, that was our objective at the beginning, where to bury. So siguro, nauna na libing yan, hindi ko na alam kung marami pang naglibing doon until after there was a new cemetery. Kaya nga siguro nilipat nila doon sa bagong cemetery na annex cemetery ng Barangay Siring. So, sino naglipat? Siguro, hindi ko alam, Mr. Senator. Bakit hindi mo alam na uniform pagkagawa ng sementeryo? Pinuntahan ko mismo. Uniform ang pagkagawa, pati mga cross, uniform. Pagkasulat ng cross, uniform. Was that kanya-kanyang lipat? Maski ako, Senator, hindi ako napunta sa cemetery na yan. Hindi ako nakapunta. I do not know what's happening there. Maski pag lakad ko, somebody is assisting me. Maski pagkain ko, somebody is assisting. Alam ko, hindi ka makapunta doon dahil pumunta ako doon, napakahirap puntahan yun. Pababa, tapos pag balik mo, paakyat na naman. Mahirap puntahan yun, hindi ka makapunta doon. Pero yung authority ba, paglipat ba? Bakit ilipat ko na ilibing? Siguro po, yung mga cross na pareho ang disenyo. Kasi meron kaming, kasi tulungan kami. Originally, our association is, ang main objective is agricultural production, construction of residential houses, and burial services. So, isa lang gumawa ng cross, isa lang gumawa ng grupo ng kabaong. Kaya nga, uniform yan. Mr. Chair? Yes, go ahead, Senator. So, sino po ang nag-iisang gumagawa ng krus at nag-iisang gumagawa ng kabaong?
Hindi ko po alam pero mayroon kaming team diyan na gumagawa. Sino pong team yun? Hindi ko alam po kung Madam Senator kung basta may team kami na kasi bayanihan yan tulong-tulong. So, yung mga Agila, ipinangalan sa Senyor Agila. Tama po? Ano po, pagkalitan. Ang mga Agila, nagngangalang pang ang Army of God, ay army ni Agila. Pinangalan nga kay Senyor Agila, sila ay mga Agila. So, nung inilipat nila yung mga bangkay ng mga baby mula sa kanilang mga original na libingan, dun sa bagong libingan, so, yung Agila, si Senyor Agila ang nag-utos sa kanila na gawin iyon? Hindi po. Sino nag-utos sa kanila na Wala gawin pong iyon? nilipat na. No, sorry po, Mr. Chair. Yun na nga, sinabi na namin pareho, may physical evidence na ilipat na nga po dun sa Anong bagong. nilipat? Eleksyon nga ng NBI doon sa nilipatan eh. Yung sagot mo, General, isklaro mo yung sagot mo. Hindi ko po alam yan, Your Honor. Ikaw ang presidente, hindi mo alam. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. So, Mr. Chair, ang punto ko lang si Senyor Aguila ay Senyor Aguila. Yung mga Aguila ay Aguila. So, obviously, sila yung hukbo ng Aguila, ng Senyor Aguila. At wala rin namang hukbo na gagawa ng ganyan, maglilipat ng mga bangkay ng baby, na uniforme ang mga kabaong, uniforme ang mga krus dahil may iisang team na gumagawa na hindi sa utos ng Aguila. Otherwise, anong klaseng hukbo yun? Wala namang National Police na hindi sumusunod sa Director General. Walang Armed Forces na hindi sumusunod sa Chief of Staff. Ganon din ang mga Aguila sa relasyon sa Senyor Aguila. And dagdag na impormasyon, Mr. Chair, kung gusto pong mag-comment ang mga opisyal ng SBSI dito, yung sabi ng informant ko, madami pong matatanda na nakalibing din sa Barangay Siring Cemetery. Pero ayaw ng mga SBSI leaders di umano ilibing ang mga babies doon dahil malalaman na super dami babies ang namamatay. Mr. Chair. Break ka muna, ha? Balikan ka namin. Andito ba si Flor de Lis Ilandag? Sino ito si Flor de Lis Ilandag? Kung treasurer po ng bayanihan. Treasurer ng bayanihan. May affidavit dito. Ranjo sa bandal. Dito ba? Wala dito? Wala? May affidavit dito si Ranjo sa bandal. Sabi niya, after Typhoon Odette, we received 5,000. Ano ba yung eclampsia at hindi ba yan na nape-prevent, na iiwasan? Yung eclampsia Senator, yung masyadong mataas yung blood pressure, o bali na-stroke yung nanay. Pwede sa kapanganak at 45 days after kapanganak, makonsidered yun na eclampsia. Yun yung namin, kasi nabalitaan lang namin na namatay yung nanay, yung balita ng mga families, relative na biglang namatay. At yung nila appearance, pag nagtanong namin, yung iba nag-edema, high blood. At yung edema po, yung nagmamanas. Oo. At yung senator, yung sabi mo, talaga ma-prevent yun, no? Basta lang, yung pagbubuntis, yung prenatal care, talagang ma-prevent yun. Konektado po sa sinabi ng NBI na kung nakakapag-prenatal care lang, both may sapat na nutrisyon para din malusog si baby sa loob ng sinapupunan at namomonitor kung may mga kondisyon tulad ng high blood pressure para ma-manage siya, para hindi siya mamatay pagkatapos magbigay ng buhay. So yun po. Salamat. Salamat, Senator. Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Yes. Saan si Winifredo Buntad? Winifredo Buntad, upo ka dito. Si Giovanni Lasala. Dito, upo kayo. Ibrahim Adlaw. Sergio Cubillan. Dito. Upo ka dito. Si Daryl Buntad. Dito. Ayusin kayo, pupuin nyo lahat yan.
Si Yuri Portillo. Yuri Portillo. Upo ka dyan. Si Florencio Kiban. Florencio Kiban. Ito. Lagyan nyo ng tag dyan sa upuan. Nakapag-take out naman kayo, no? Dati? Kaya upo kayo. Lagyan nyo yung marker. Ay, yung pangalan. Winifredo Butad. Nakita mo yung pinalabas ni si Teresa Hontiveros kanina na matanda na nagbigay ng kanyang salaysay na pinaputukan mo daw tapos binugbog mo. Narinig mo yung kanina? Good afternoon, Mr. Chair. Ako po si Winifredo Buntad. Nakita ko po yung video kanina. Ikaw, anong tawag sa'yo doon? Pidoy Buntad. Pidoy. Yes, Your Honor. So ikaw ang pinakahari-hari ng Agila? Hindi naman po, Your Honor. Pinaka-commander ng mga Agila? Hindi po, Your Honor. Member lang po. Member? So sinong pinaka-leader ng mga Agila? Hindi ko po alam, Your Honor, kung sinong ano eh. Kung member ka, tapos hindi mo alam kung sinong leader. Paano ka nag-claim na member ka? Hindi mo alam kung sinong leader. Hindi ko po alam, Your Honor. Anak ng baka naman. Di ba dating pulis ka? Opo, Your Honor. Oh, dati ka pulis. Do you think ako dating pulis rin? Maniwala ako sa'yo? Maniwala ako sa'yo, sinabi mo? Hindi mo alam kung sino team leader nyo ang mga Agila? Ay, naku, ginagawa mo muna kung kapgo, dirgodong. Hindi ko po, Pulis ako. Hindi ko po alam, Your Honor. Ha?